Wow, mga kaibigan, ako po mag-share sa inyo ng aking buhay. Hindi po ako sa nagpapainggit at nagyayabang. Ako lang po ay magsasabi kung bakit ang buhay ko ay kahit papano nahiraos ko ng ganito. Una po kasi, ang buhay ko po, ako po isang bindos na naglalakad lang po ako sa kalsada, sa highway, at ako po ay nagtitinda. May dala-dala akong stroller na paninda po kung ano po ipapatinda sa akin ng mga kapitbahay ko. At sa madaling salita po, ako po ay nag-asawa at nagkaanak ng 7, ay sa lahat naman ng katuwaan ko, dahil ako po na nakakilala ng asawa na hindi naman nagloko at naghanap ng ibang babae. Yan po ay nakapokus lang po kami sa isang pamilya, sa isang bahay na barong-barong mo araw na nakatira po kami sa isang barong-barong na parang mas maganda pa yung kubo dahil may bubong, may dingding, may sahig. Yung tinirahan po namin nung araw ay sako lang po at luna lang po yung aming pinakabubong nung maliliit pa po akong mga anak. Sa awa naman po ng Diyos, kasi po may nabigyan po ako ng mga anak na sobrang mga mababait at maalala din sa magulang. Siguro nakita nila yung kanilang kahirapan at nangarap po sila, at yun po yung nagpatuloy sa pagtitinda. Na una po naglalakad sila, pagkatapos po bandang huli na po na nakakakita na sila ng mga suki, bumibili na po sila ng ano talaga sarili nilang paninda, di na po nakikiangkat sa ibang tao. Yun po ang nangyari sa buhay ng mga anak ko at buhay ko. At iyan na po yung umpisa na po yung amin ginawa ng paunti-unti. Kasi po sila po yung mga nagsikap. Kasi po sila po yung nakaranas ng hindi magandang buhay ng araw. Dahil wala naman po kami talaga maibigay sa kanilang talagang na ano, kasi nagtitinda lang po ako. Kung ano pong pinasukan kong trabaho, nagmanicure, ganun. Yun po yung binuhay ko sa kanila. Yun po, asawa ko pa po. Nagtrabaho naman po sa gobyerno, kulang pa din po at isa pa yung nangyari, natanggal sa trabaho. Kaya sobra po ang pasasalamat ko sa Panginoon, unang-una sa mga anak ko na binigyan ako ng mga mababait na anak, na hindi naman po ako nagsisi sa buhay ko at buhay namin lahat sa pamilya ko, dahil talagang ibinigay sa akin ng Panginoon yung mga mababait talaga na mag-aasikaso sa amin sa pagtanda namin. Ito na nga, matanda na po kami. Hindi po namin inaasahan yung ganyang pangarap. Ako po kasi nung araw nangangarap po talaga ako. Hindi ako huminto ng pangarap. Na dumating ang puntos na sa mga birthday namin, habang papunta kami sa katandaan, ayun po ay nagre-regalo yung aking mga anak sa amin dalawang mag-asawa. Kung ano-anong regalo nila sa amin, pera o bagay, ganun. Sa puntos po na aking pag-60, itong taon po 2024, yun po na hindi ko po inaasahan, dahil sa sabi-sabi lang po yun, hindi naman po ako naniniwala na bibigyan daw ako ng anak ko ng ganun halaga, na hindi ko po din inaasahan na talagang huwag kayong kayo nangunguna sabi ko gano'n, kahit nawala, sabi ko gano'n, hindi magbibigay ng gano'ng kalaki, dahil siyempre kailangan din niya ang pera pampaikot sa kaunting negosyo. Hanggang sa umabot po ako sa birthday ko ng January 1, na hindi ko po inaasahan, na sobrang nervyos, hanggang sa pagdating ng alas 12, nanalangin na kami, nagkainan kami. Iyon po yung inilabas ng anak ko sa bahay, na pakikuha nga nung nakabalot na regalo doon sa taas. Kinuha po yung nakabalot na regalo ng anak ko na lalaki, at pinabuksan sa akin kung ano daw yun.
Ay grabe ang nervous ko kasi baka mga ipaprank ako, baka may nakalagay doon na nakakatakot. Yun po yung aking iniisip agad. Sabi ko ano kaya to? Hanggang sa nakita ko nga po ay nakalagay na ano kasi pinapili ako ano daw 100,000 o kahon. Ang dami nagsasabi sa akin magkahon daw ako. Sabi ng anak ko na magreregalo, ay bahala ka kung magkahon ka. Pasensyahan tayo kung ano makuha mo sa kahon. Kung wala talaga. O di yun, sabi ko basta ako kahon. O di nagkahon nga po ako. Yun nga po, binuksan na ng anak ko ang kahon. At sinabi, o ano yan nakita mo mama? Sabi ko wala, sa unang pagkakataon wala po ako hanggang sa pinabuksan sa akin na tumambang sa akin yung ganon. Nga talagang natakot na ako at ninervyos at sobrang umiyak na napatulo ang luha ko dahil dun sa tanggap ko sa aking anak. Na niyakap ko agad siya, sabi ko, Diyos ko, totoo pala itong nangyayari. Kasi dati nanonood lang po ako sa iba na iniiyakan ko pa nga yung pag nakakapanood ako ng ganyan. Sa akin na po nangyari. Yun po hanggang sa may chismis na sabi si Papa iba naman daw regalo. Walang matatanggap si Papa ng pera. Sabi ko bakit? Walang pera yun. Sabi ko nga ganun. Bigyan mo mama ng pera. Binigyan ko ang asawa ko ng pera para magkaroon siya. Kasi wala po siyang regalong pera. Sabi niya, ano ba regalo sa akin? Sabi ko, pagkakaalam ko ata, sasakyan. Sabi na ko, sasakyan. Ay, mas malaki yan sa kanya. Kasi sasakyan nga po Yun, sabi ko, naniniwala naman kayo. Sabi ko, ganun. Pero nung naniwala na po ako kasi mismo anak ko na nagsabi na hindi malalabas ang sasakyan ng mismo birthday niya, kaya dapat sa resort namin gaganapin. Hindi nga po natuloy dahil nagka-aberya nga po. Wala nang hindi na maganda yung ganap dahil hindi nga po dumating ang sasakyan dahil nagka-aberya ang ahente. Yun nga po mga idol, hanggang sa nag-birthday na po siya. Di wala po, hanggang sa dumating na naman po ang puntos na nag-prank na naman sila sa amin. May isang sasakyan na dumating na Innova ang pangalan. Hanggang sa nasabi ng asawa ko, yan na at ang sasakyan ko Sabi naman ng isang tao namin, hindi yan to sasakyan yung kasi luma yan. Inikot-ikot niya ang katawan ng sasakyan, hindi nga sa akin to. Sabi nga, ganun. Nga po, grabe din nervous ko doon hanggang nagkanda iihip po ako doon dahil sa pinakita nila sa amin na sobra din ang prank nila sa amin. Yung pangalan naman ay yung isa kong anak. Pares lang po tumboy yun na nagpasaya sa aming buhay ngayong taon na ito. Hanggang yung isa kong anak na nanganak din na hindi siya nakasaksi doon sa mga ginanap ng kanyang mga kapatid. Pero bago po nanganak yan ay pumunta pa ng birthday ko yun, nakapagregalo pa sa akin. Talagang tuwan-tuwa din ako sa kanila. Lahat po ng anak ko, nakakatuwa po sila talaga. Marami silang ginawang prank sa amin ngayong taon na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga anak ko na nag-abala sa amin pagtanda. Salamat sa inyo. Sana pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Pagpalain pa kayo ng Panginoon lalo at pagaanin ang inyong hanap buhay. Pagaanin ang mga katawan nyo. Hindi kayo mabigyan ng mga karamdaman dahil ako po natutuwa sa malalakas naman kayo kahit ako may karamdaman. Ako kayang-kaya ko naman yung sarili ko. Ayun po mga idol. Grabe. Kaya sobrang bliss ko ngayon taon. Salamat sa lahat ng anak ko at mga apo ko. Sobra nabigyan din ako ng mga apo na magaganda din. Kaya babait ang Panginoon sa akin kasi sa lagi ko siyang binabanggit habang nabubuhay ako na ang mga anak ko ingatan habang nagbabiyahe. Marami rin salamat sa mga tao, mga nag-abala sa amin at mga kasama namin sa mga anak ko. Yung lahat po ng mga kasama namin sa bahay. Maraming salamat sa inyo kasi kayo po yung mga napagod ng mga birthday namin. Okay, thank you at God bless you lahat. Thank you, Kid. Thank you at magandang hapon sa lahat mga idol. Nag-share lang po ako, wag lang po kayo tumigil ng mga pangarap kasi ang pangarap, isa din po yun sa matutupad sa ating mga pangarap. Malay mo, kayo mga tatay, nanay, yung mga medyo hindi na magbigay sa iyo ng mga pangarap. Kasi ang mga anak po natin, mayroon naman po tayong mga mababait na anak. Ganun po. Thank you sa lahat po. Sana magustuhan niyo itong senior ko ng aking buhay. Thank you sa inyo lahat mga idol, mga kaibigan. Gandang hapon uli sa lahat.